Ang Portuges naman o war ay parang larwang layag sa tahimik na tubig. Ito ay transparent at kumikinang sa araw ngunit isa itong panlinlang. Ito ay isang kolonyal na organismo, ang Physalia physalis, hindi dikiya kundi grupo ng mga clone. Lumulutang ito sa ibabaw ng dagat, dinadala ng hangin at alon. Bitbit ng man o war ang 10 metrong manipis na galamin na nangangagat. Kaya nitong mangagat sa loob lang ng segundo. Nagiiwan ito ng matinding sakit na parang kuryente, paltos at marka sa balat. Mapanganib pa rin ito kahit inanad na sa dalampasigan. Dumarating ito sa mga dalampasigan ng buong eskwadron. Ginagawa nitong patibong ang mainit na dagat. Ang Portuguese man o war ay isang bula na may palong parang maliit na layag. Ito ay asul, lila o minsan may makulay na gilid. Kasing laki ito ng palad o mas malaki pa. Sa ilalim nito may mga galamin na umaabot ng 10-10 metro. Nagtatago ito ng milyon-milyong microcapsula ng lason doon. Wala itong mata o iisang utak. Ito ay isang kolektibong organismo mula sa maraming bahagi. Nakakatakot ito dahil gumagana bilang isa ng walang ulo. Kumikinang ito ng maganda at mukhang payapa. Kusang lumalapit ang kamay para hawakan. Ito ang pangunahing pagkakamali sa tabing dagat. Ang Portuguese man o war ay nabubuhay sa paghahati ng gawain. Binubuo ito ng mga zooid organo. Ang iba ay may hawak ng layag at lumulutang. Ang iba ay humuhuli at nangangagat. May nagtutunaw din. At may para sa pagpaparami. Nagpapaputok ito ng libu-libong microharpon pag nahipo ang biktima. Mabilis nitong pinaparalisa ang maliliit na isda. Kaya nitong bahagyang ibaba ang palong at lumubog pag may bagyo. Muli itong naglalayag pag humupa ang hangin. Ang simpleng senyales sa mga bahagi ay nagbibigay ng pamanghamanghang gawaing magkakasama. Ang Portuguese man o war ay lumulutang sa mainit at katamtamang tubig. Makikita ito sa Atlantiko, Indian at Pasipikong karagatan. Madalas ito sa Azores, Canary Islands, Australia at Amerika. Hindi ito sumasagwan. Ang hangin at agos ang nagtatakda ng direksyon nito. May kaliwa o kanan itong layag. Ito'y para sa ibang kolonya na mapadpad sa iba't ibang direksyon. Mapanganib din ito kahit sa lupa. Ang tuyong tentacles nito ay nakakasakit pa rin. Bahagi ito ng ecosystem. Kinakain ito ng pawikan at isdang buwan. Ang Blue Dragon, sea slug naman ay nagnanakaw ng lason nito. Nagkita na ba kayo ng violet na bandila sa dalampasigan? Paano kayo binalaan tungkol sa mga nilalang na ito? Ang Portuges na Carabella ay sumasaksak gamit ang mga kapsulang parang bukal. Nagpapaputok ito ng microharpon kapag ang hibla ay dumampi sa balat. Naglalabas ito ng lason na nakakaapekto sa nerbyo at kalamnan. Sa tao, ito ay nagdudulot ng matinding sakit, pamumula, minsan pulikat at pagduduwal. Kailangan ng simpleng first aid. Tanggalin ang mga hibla gamit ang sipit o guwantes. Huwag kuskusin. Hugasan ng tubig dagat. Ibabad ang apektadong bahagi sa maligamgam na tubig parang temperatura ng mainit na shower. Ito ay upang pahinain ang bisa ng lason. Hindi gusto ng Portuges na Carabella ang suka. Ito ay pinagtatalunan pa rin. Huwag itong gamitin ng walang payo ng doktor. Ang Portuges na bangka-bangkan ay madalas mapagkamala na dikiya o plastic. Dahil dito, madalas itong hawakan sa mga litrato. Nagkakapaso at nagkakapeklat ang mga tao. Kapansin-pansin ito. Ang palong nito ay nakalutang sa alon. May manipis na hibla sa ilalim parang buhok. Nagsisilbi itong kanlungan sa isdang nomies. Ang isda ay kayang tiisin ang lason nito. Sila ay nagtatago at nagnanakaw ng tirang huli. Ito ang dahilan ng lilang watawat ng mga tagapagligtas. Ito ay tanda ng panganib. May nakasusunog na nilalang sa tubig. Mapanganib ang paglangoy. Ang Portuguese man o war ay pinangalanan sa lumang barkong pandigma. Kilala ito ng agham bilang Physalia physalis. Lumalaki ito mula sa maliit na simula at bumubuo ng sistema ng organo. Nakakagulat na kumilos ito ng magkaisa kahit walang utak. Mayroon itong kanan o kaliwang layag. Kaya kumakalat ito sa direksyon ng hangin at bagyo. Dumarating ito sa mga dalampasigan sa mga alon. Nakasalalay ito sa panahon at direksyon ng hangin. Kaya ang isang dalampasigan ay minsan walang laman o puno ng asul na layag. Ang Portuguese man o war ay kakaibang buhay sa ating paanan. Nagpapaalala ito na ang dagat ay hindi amusement park. Mukha itong milagro. Pero isang bagay lang ang dapat gawin, huwag hawakan, iwasan at balaan ng iba. Tandaan ng simpleng panuntunan, kung nakita mo ang layag, lumayo ka. Mananatili itong bahagi ng ating dagat. Sumasabay ito sa atin hanggat naiintindihan natin ang kalikasan nito. Ito ang channel ng mga nilalang sa lupa. Mag-subscribe para sa higit pang nakakatakot na pagtuklas. Malapit nang dumating ang mas nakakatakot at kakaibang nilalang. Paalam!